Isang mapagpalang araw sa ating mga ka-journey sa apat na sulok ng daigdig. Maayong adlaw sa mabulahanong adlaw sa tanan natong kauban sa upat ka suok sa kalibutan. Welcome to Sharing Hope Today with And Rose. Dulce. Ayan. Ayan. Duet tayo doon. Oo. Uy, napansin mo ba? Oo. Twinning tayo. Oo. Kasi ngayon ay first episode natin sa ating second. Papasok tayo sa Papasok second year. Pasalamat Kaya- tayo sa Panginoon. Naka 1 year tayo. Oo. Thank you din sa Pink Belter. Yes, si sa Pink Belter, ang diba? aming outfit for Oo, today. yes. Salamat. Salamat And po. more to come. Papasok kami sa second year namin. Yes. Ano natin, gusto natin pasalamatan yung mga viewers natin na nanood ng Yeah. ating first month-long anniversary celebration Yes, ang natin. saya-saya. Oo. Marami pong salamat. Yung na-bless, kami mismo na-bless kami nung episode namin na sinut pa namin sa Davao. Oo nga, doon tayo talaga nagkaroon ng pagkakataon. Ang ganda ng nangyari. Oo, at saka very significant yun kasi nakasama natin doon si Ma'am Gina, Yeah, at ang kanyang pamilya. Yes, ang MX3 Ang family. MX3 family. Diba? Oo, Galing ni Lord. oo. At saka naipag-pray natin yung karagatan. Oo. Salamat at na-capture yung moment na yun kasi Yes. parang wala naman tayo dun sa isip na nga. di ba yung picturean mo kami dito, magaganito kami. Wala kaming ganon. Pero Galing lang talaga ni Lord. we oo. just wanted to do what the Lord is convicting us to do. Yes. At na-document naman ng ating technical director. Nang ating kayo sa isang team na nandoon. One-man team. Uy, but you know what? Nakakatuwa, di ba? Nakilala na nila ang ating team. Na isa-isang nilagay ni Lord sa ating ministry. Yes, Nagsimula tayo sa paano lang. Oo, Pero nagsimula. sabi ko yung faithfulness ni God, grabe, no? Yung kung paanong pinipwesto niya isa-isa. And then, yung nahihimay, naayos pa unti-unti na ito pala yung kanyang talagang strength, yung role niya. skills niya. Nakakatuwa. Oo. Diba? Kanina nung papunta tayo dito, so syempre nasa ibang lugar na naman kami ngayon. Oo. Nung papunta tayo dito, kinukwento mo nga na, magsisimula nagpupunta tayo ng mga bagay-bagay na Oo. kailangan natin sa Mabubuo ang studio natin. Magkakaroon. Yan ngayon ang under prayer ni Dulce na magkaroon Oo. talaga ng studio para sa atin. Hindi na kami naman yung palipat-lipat kung Oo. saan-saan. Pero nakakatuwa yan kasi sis, 'di ba kaya kaya itong ating mga ka-journey, tunay talaga silang Ka-journey. ka-journey talaga kasi biruin nyo yung literal na kung ano yung ginagawa, saan nangyayari, saan kami tatumbling, kasali talaga kayo. Kasama namin kayo sa eroplano, Oo. sa bar, sa van, ano pa ba yung mga nasakyan namin, lahat yun kasama rin namin. Kung kami dalawa lang, talagang sinusubok namin isama kayo. Pero hindi kami pumapasa sa aming direktor. Kaya wala rin naman Wala nangyari. nakakita ng mga bagay na yon. Okay? Kaya ang naging ending namin, kailangan may bit-bit kaming isang staff ng production. At last celebration din natin, narinig natin yung mga testimonies ng mga ka-journey natin na nagkaroon ng impact yung Sharing Hope episode na Yes. napanood nila at kung ano yung mga learnings nila, ano yung mga realization nila. Yeah, and tayo mismo, ako mismo, may mga learnings ako sa bawat isa sa kanila na parang grabe pala yung hindi mo akalain yung Ganun pala yung dating natin, no? meron talagang nangyayari. Sabi ko, yung faithfulness talaga ni Lord, no, kung paano niya talagang inaabot ang bawat isa na nandoon yung desire to know more about Him, to experience His love, to experience His peace, yung lahat ng naisi-share natin, kasi di ba bukas na bukas naman yung buhay natin dito yung ako kung ano mga nangyaring anik-anik sa buhay ko, di ba? Hayag yun. Wala namang dapat itago kasi
kung yung pag-aayos naman, si Lord lang talaga ang pwedeng umayos. Amen. So, hindi lang kami ang natututo no sa bawat episode namin. Hindi lang yung team na nakikinig at nagiging little audience namin, pero mismo yung mga tao rin at napaka nakakatuwa sa puso namin na makarinig kami ng mga testimonies nang dahil sa Sharing Hope Today na ministry na ito ay merong nagtatransform ng Yeah. mga buhay no. Mm-mm. Instrumento lang kami pero nagpapatunay lang ito na nasa tamang Yes. gawain kami. Yes. No, kung saan kami nilagay ng Panginoon. Yes. At saka doon din sa lahat ng mga bumate, sa mga video Salamat. greetings, salamat. Yung pag-take nyo lang po ng time para makapag-record at mai-send sa amin. Ramdam po namin, nakasama rin po namin kayo sa journey na ito. Yeah. Hindi po namin yung nakakalimutan at sana ngayon kami papasok sa second year namin, manatili po kayong kasama namin at sabi nga namin yung year of hope talaga Yes. ang na team namin ay talagang sinasabuhay hindi lang ng bawat isa sa amin kundi maging sa inyo pa rin ang aming mga ka-journey. Tama. Kaya naman ngayon dahil sa mga magandang nangyari kasi siguro naman napanood yung may mga behind the scene din kami na sana na-enjoy nyo rin o nakitawa rin kayo sa amin sa mga palpak namin. Pero yun ang nagpapatunay na kami ordinaryong tao. Siguro, yun ang gusto, kung meron man kaming gustong mai-impart talaga sa inyo, yung una yung pagiging totoo, pagiging natural, gagawin mo ang isang bagay hindi dahil may camera o dahil para makita ka ng mga tao, kundi ito talaga yung sistema na ng pagkatao mo. Itong topic po natin na ito ay na-realize din namin ni Dulce na parang kami to eh. Ako, nasa sistema ko to at ganun din siya, no? Ang title po ng ating episode ngayong araw na ito ay The Power of Gratitude, Remembering to Say Thank You. Yan, 'di ba? Pansinin po natin no, dito sa atin no, sa ating tayong mga Pinoy, bihira po tayo mag-thank you. Tanggapin natin 'yun hindi lang 'yun, isa po itong katotohanan, real talk talaga. Na minsan pa nga sana maganda yung yung bata binigyan sasabihin ng magulang, ano sasabihin mo? Thank you. Pero habang lumalaki, tumatanda na ang isang tao, parang hindi na rin nila ito na nakasanayan. Kaya sana maging kamukha tayo ng mga bata. Hindi na rin natin kailangan paalalahanan na, uy, mag-thank you ka. Kasi ako, personally, even in my prayers, mapapansin lahat ng mga nakakapakinig sa akin kung paano ako mag-pray. Laging may thank you. Kasi hinihimay mo yung mga bagay na nangyari sa'yo at pinagpapasalamat mo. Yes. At alam ko si Dulce may ganong kwento rin na Oo. thank you ka. Kasi sa lahat ng kibot nga raw yung thank you, parang lahat daw parang thank you. But you know what? Ang na-notice ko kasi ang ganda nung para sa akin ito nakita sa nangyayari na akalain mo meron palang magandang effect doon sa mga nakakakita at nakakarinig sa'yo. Merong kasing nagsabi sa akin na natuto daw siyang mag-thank you kasi lahat ng servers, for example, sa restaurant, or doorman, or security guard, na lahat sila, kunyari, kahit yung nag-check, na parang, minsan pa ka naiinis yung iba, lalo noon, di ba, kinukulit yung bag mo, ganyan. Imbis na mainis ka, talagang thank you. Kasi they're doing their job. So doon sa ginagawang thank you sa lahat, nagsabi merong isang, sa Cebu ito na nangyari na sabi, natuto akong mag-thank you kasi parang when I say thank you daw to them, nararamdaman daw nila yung sincerity na when I say thank you, hindi dahil thank you, lumakad. That I look them straight in the eye and I say thank you. Nararamdaman daw Yung nila. sincerity. Yeah, naramdaman daw. Kasi, ganun din kasi yung gusto kong mangyari sa akin. Kung mag-thank you, yung sincere na titingin sa'yo mag-thank you. Ang laki kasing diferensya nun eh. Ang laking difference na parang thank you, ganun lang, na parang wala lang. It's so important kasi
doon magsisimula ang lahat ng maganda. Kaya ko to nasabi, Sister Rose, kasi itong bunso ko, si Jadaida, she goes by the name Jadaida kasi po siya ina-launch na as an artist. Ayan, Congratulations, Jadaida. Oo, 'di ba? Meron na siyang ang Superbook, siya ang kumanta ng Visayan version ng theme song ng Superbook. Okay. Galing. Ang Salvation na poem. So anyway, kaya ko nasabi ito kasi si Jadaida noon, hirap siya. Nasanay siya sa prayer na yung dekahon nung bata pa kasi yung God is good, God is great, ganyan, 'di ba? And then later on, parang naano na siya na parang naiisip na niya na hindi ganun lang ang prayer. Parang noon okay lang kasi baby ka pa. Pero sabi niya, pero hindi ako marunong mag-pray, mama. Hindi ko alam saan magsimula. Doon ko napatunayan na when you start saying thank you in your prayer, walang katapusan. Kung paano ka mag-pray ng kung kahit ano pa yung gusto mo sabihin kay Lord, nagsimula sa thank you. Na ngayon tuloy, kapag nag-pray siya, pag siya pinag-pray ko, kunyari matutulog na kami, tulog na ako, hindi pa sa tapos. Kaya, tatapikin niya, mama, amen na. Kasi, nangyari, sa lahat ng iti-thank you niya, Pati mga pusa. oo, kasi nga, kunyari umulan, Lord, thank you na nag-send ka ng mga kukup doon sa aso't pusa. Lahat na nga lang eh. Kaya sabi ko, napakalaking bagay ang pagsabi ng thank you. Ang daming, kumbaga, nagsasprout Nagbabranch siya ng maraming magandang bagay. Yun ang napakagandang experience ko dyan. Yan. Kaya sana tayo lahat kahit na anong klaseng relihiyon o tao tayo ma-appreciate natin yung pagkakaroon ng ugali na mapagpasalamat tayo. At kasi pwedeng, lalo na kung Kristiyano tayo, baka mamaya para tayong spiritual leper na tinatawag. No? Mayroong babasahin si Dulce na kwento ng 10 may keto. Ngayon ko nababasahin Yes. yun. Okay. Kasi na-finish na natin. Okay. Babasahin ko siya sa Bible kasi hindi ko siya sinulat dyan. Pero babasahin ko siya dito sa yung bago. Ang tawag sa kanya, ang Bible. Ano ko to, noong inintroduce ito sa amin ng head pastor namin, ng senior pastor, si Pastor Hiram. Kasi nakakatuwa nung binanggit niya yung, para bang, kunyari nag-taglish, yung mix, yung, ang sabi ng devil kay Jesus, sabi ko, ano yun? Tapos in-explain niya, meron talaga namang, nakasulat naman po talaga, kumbaga, published by the Philippine Bible Society, ito po yung merong mix na, para sa akin, magandang maging simulang basahin ng mga kabataan. Kasi it's the language of the now generation. Pero hindi kinakailangan hanggang dyan ka lang. Kasi gano'n naman tayo, di ba? Habang nagmamature, hinahanap natin yung iba-ibang versions. And may assurance naman ito na talagang nananatili siyang truthful doon sa original text talaga. Kasi si Pastor Hiram Pangilinan, ang senior pastor ng Church So Blessed, siya ay nakabasa na ng lahat halos ng translation ng Bible. Kay Greek yan, kay Hebrew yan, kay Latin pa yan, lahat ng version na nabasa niya na. Kaya nung mabasa niya ang Bible na Pinoy version ay hinirecommend din niya para sa mga kabataan para mas ganahan sila na magbasa ng Word of God, no? Yung iba tinatamad sila kasi kung si Jane may die daw, gano'n. So hindi nila masyado tamad sila na pero ako rin talaga marami na rin akong version na nabasa, pero dito talaga naaliw ako dahil lang merong ewan ko kung maisasama yun kung naisama yun sa mga bloopers namin ni Dulce, na talagang tawa ko ng tawa kasi kung bakit naman dapat kaming nagpapahinga habang nasa biyahe pa Davao, itong aking katabi sa eroplano ay tawa ng tawa. Hindi, tawa ka lang ng tawa. Tapos, nakaganon ka. Tapos, ano ba yung binabasa mo? Tapos, nung kinukwento niya na, pinapakinggan niya, nire-record ko na siya. Tapos nagka-interest na rin ako. And then na-find out ko rin na kung kayo ay kabataan pero gusto niyo malaman ang mga kwento sa Biblia,
this Bible is for you. Oo. Kasi, mai-enjoy mo. Para, ano yung word Para mo? para kang nagbabasa ng script ng teleserye. Teleserye. Oo, ganun. Oo. Yung lengguwahe niya, madaling maintindihan. At saka, although, syempre, may mga nagsasabi yung reverency. No? Pero, hindi rin ito yung, di ba sabi, bawal magdagdag tsaka magbawas. Oo. Hindi rin naman, sabi nga ni Pastor Hiram, yung konteksto yung konteksto bali nung Biblia. nung Biblia, ng mga verses, Nandun naka-intact talaga. pa rin. Oo. Kaya, maganda. So, babasahin niya ngayon Yes. sa the Bible. Oo. Diyos ko, Pinoy dami version. yung explain. No, kasi talaga The naman first time kasi Oo. Hindi, at saka kasi, kunyari, ikaw habang lumalalim ka, ako kunyari, gugustuhin ko rin basahin na talaga yung mga original kasi ihahambing mo. Pero dito kasi, nagkaroon nga ng interest. Sa totoo lang, kaya naman ako natawa noon, sister, kasi, yung nagagalit na si Moses. yun. Na, sabi ko, pag pinakinggan ko sa audio Bible naman, parang hindi nakakatawa. Pero pagka pala nabasa mong, narinig mo yun na, kasi doon sa Egypt, merong isda, meron tayong sibuyas. Tawa ko ng tawa kasi kung i-Englishin, we had onions there, we had vegetables, kanya, di man nakakatawa. Pag ginanon mo na, puro reklamo kumbaga. So anyway, babasahin kong haba na in-explain. Pero Sige. Pagka binasa ni Dulce ito ng malakas, alam mo yung may emosyon, doon ako yung yung nadadala ka doon sa kwento. Express? Oo. Okay. Kaya masaya. Pero ito hindi to nakakatawa kasi Sige, talagang, sige, hindi nakakatawa. wala lang naalala. Babasa pa lang kami ng verse ka na. Inabot na kami ng 16, 20 Hindi minutes. kasi, kaya ako natawa noon kasi, di ba, yung nagpipigil ako tapos na-booking mo ako. Oo. Sabi kasi ni Moses, bakit ba Lord, pinahirapan mo ako? Bakit ako ba nagbuntis ng mga taong ito? Ako ba nagpanganak? Nung iniligaw sila sa wilderness, di ba? Kasi nga puro reklamo. Hirap na Pag si English Moses. naman yung binasa mo, hindi ka Di naman naman. ganyan. Di nga. No, siguro yung tawa because nadagdagan ng tuwa at the same time. Tuwa in a way because Kaya parang pumapasok ka doon sa "Oy, senaryo yes." No? Yun Parang- ganun Parang ikaw yung nandun sa actual Nandun ka sa scenario. actual, Oo. because ganito tayo magkwentuhan. Di ba? Yung parang i-deliver ni Lord, o ililid niya ganon, o ipag-pray. Ganyan ang mga nakasulat dito. So, kaya sabi ko, I believe the younger generation na kumbaga tamad talaga magbasa ng Bible. Kasi nga parang, yan na naman, puro ganyan-ganyan. But pag ito binasa nyo, totoo talaga, magkakaroon kayo ng interest. Promise. Anyway. So, okay, babasahin ko yung tungkol sa Luke 17. Yung verses 11 to 19. Okay. Pinagaling ang 10 may ketong. Habang nagta-travel si Jesus papuntang Jerusalem, dumaan siya sa boundary ng Samaria at Galilee. Nung papasok na siya sa bayan, sinalubong siya ng 10 taong may ketong. Tumigil sila sa medyo malayo at sumigaw, "Jesus, Master, maawa po kayo sa amin." Nakita sila ni Jesus at sinabi niya, "Sige, lumakad na kayo at ipakita ang mga sarili nyo sa mga priests." At habang naglalakad, gumaling sila. Nang mapansin ng isa na magaling na siya, bumalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Dumapa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Isa siyang Samaritan. Nagtanong si Jesus, "Di ba 10 kayong gumaling? Nasaan ang 9? Bakit kung sino pa ang hindi Israelite, siya pa ang bumalik para magpasalamat sa Diyos?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sige, tumayo ka na at umuwi. Gumaling ka dahil sa pananalig mo sa Diyos." Diba? Napansin niyo kung paano niya binasa? Parang yung delivery niya, parang may talaga, parang storytelling ang style niya talaga, di ba? O yan, ang kwento ng 10 mayroong ketong. Okay. Ketong. Okay. So 10 nakasalubong ni Jesus, tapos Humingi sila ng humingi tulong. sila ng tulong, nagmakaawa sila na sila ay pagalingin at binigyan naman sila ng instruction ng Panginoong Jesus at sila ay gumaling. Oo. Tapos umalis sila nung mapansin nila nang gumaling na sila, yung isa lang
Nung makita niya yung sarili niya, oh, gumaling na ako. Bumalik. Siya lang ang nag-effort para bumalik at magpasalamat sa Diyos. Yung 9, sila yung ungrateful. Kumbaga, parang, kumbaga, wala lang, oo. Gumaling. Ni konti kahit anong thank you, wala, no. So, madalas daw tayo gano'n, no. Magaling lang tayo pag nananalangin tayo. Talaga namang with all humility and humbleness, talaga naman lumalapit tayo sa Diyos para humingi ng kung ano man ang gusto nating hilingin sa Kanya, no. Pero pagka ito ay nag-grant, pag ito ay na sinagot ng Panginoon, we tend to forget na magpasalamat sa Panginoon na sinagot at tinugon niya yung prayers natin. Kasi na-overwhelm na tayo sa saya, sa tuwa ng pagkakasagot sa ating panalangin. Oo, so naging taken for granted na yung ginawa ng Diyos. Alam mo, may naalala akong kwento. Kailan baka mahaba? Hindi, sige lang. Kasi pwede naman, sige lang. Kasi ito Okay, lang sige, naman, sige. ito naman outline. Okay, kumbaga. Pwede naman, sige. Itong Luke 17, kasi ngayon ko lang din, alam mo naman, dahil sa kangaragan natin, di ba, hindi ko nakikita yung ina-outline ninyo na babasahin natin today. But anyway, mayroon ako naalalang tao kasi ayokong, hindi naman ako emote ngayon, ano. So, thankful. I am thankful. Okay, ganito. Maganda ako tissue. Sige na nga. Parang at saka tubig. Parang, wala, bigla lang nagbalik sa isip ko ang nangyari. This happened in 1989, sister. Ang tagal, oh. Matagal na ito, pero alam mo, pagka kasi meron tayong topic, somehow talaga merong biglang parang mushroom, may lumalabas, no? 1989, nagkaroon ng yung shows abroad, yung Balik Saya, kumbaga Hatid Saya, gano'n. Ito yung kay... That time kami ni Bert Marcelo. Bert Marcelo, Group. Tapos, ano yun, 17 countries in 1 month. So, ibig sabihin, mayroong times na hindi kami matutulog sa bansa, kundi right after the show, tatakbo na kami. Okay. I remember, yung travel namin from I think, I don't know kung from Milan kami nitong time nito or ano man kung Austria, and then we traveled to Switzerland. Sa Alps kami dumaan. Sa kagustuhan ko makadaan ng Alps, pinili ko sumakay ng bus kaysa sa sumakay ng eroplano. So, pagdating doon, syempre magsushow ka, magmamadali. Tapos, yung yung pamilya na, kumbaga yung host, parang hiwalay kami ng bahay. May mga lugar na hindi kami kayang ilagay sa hotel kasi tipid din yun, government project. So, merong bahay na nag-ampon sa amin, mag-asawa, pamilya sila. Tapos, dahil wala namang mga katulong doon, di ba? So, lahat ng mga gamit namin, noong magbuhat na ng maleta, tumulong siyang buhatin ng maleta ko, gano'n. Of course, I didn't know ano yung niya sa buhay, no, anong estado niya. One time, nung dito na sa Pilipinas, may isang event sa isang pharma company. Malaking pharma company. So, guest singer ako. Nung i-introduce ako, ang nangyari, nung hindi pa pala ako i-introduce, parang it was so special kasi may nagsalitang tao na doon ko lang nalaman na siya ay president nitong company to. Pero hindi ko siya nakita pa kung sino siya. Kaya lang narinig ko, meron siyang may kinikwento siya. Sabi niya, naalala daw niya ang kwento dito sa Luke 17. Sabi niya, na merong maraming tao na kumbaga yun na, tinulungan, dinala doon sa, kumbaga nandun ka for them. Tapos, isa lang daw ang bumalik para mag-thank you at nagpadala nagpadala ng postcard to thank them. Nung binanggit niya yung pangalan ko, na-shock ako. Na-shock ako because, if I remember it right talaga, sabi ko, ito yung isa sa mga pinakaunang pagkakataon na naramdaman ko na may halaga ang pagkatao ko. Because, di ba, ang kwento ko naman, maraming kung ano-anong drama. So, parang that time, kahit na artista ka na, nagpe-perform ka, you were in a relationship, in an abusive relationship na parang walang value. Basta ano ka lang, workhorse ka lang, kalabaw ka lang, taga-akyat ka ng pera. And then, maririnig mo somebody na
hindi ko pa siya kilala, kinikwento na doon sa maraming yun, isa lang ang nagpasalamat sa akin. Nagpasalamat sa amin. Tapos, um, Yan yung presidente ng hindi ko kumpanya. pa nga alam na siya yung presidente. So, kumbaga, speech niya yun. Tapos later on, nung pagpasok na yung kakanta na ako, saka pinakilala na ito siya, yung name na yun. Presidente siya nitong napakalaking company. Siya yung bimit-bit ng maleta ko nung nasa Switzerland ako. Tapos nagpadala ako ng postcard to thank him, to thank them. Sabi ko, kaya dito mo ngayon, actually ngayon nag-dawn sa akin na napakalaki pala talaga ng effect ng thank you. Ang laki ng effect ng thank you. So sabi ko, in that event na, hindi naman niya ako pa kasi merong host ang show, di ba? Pero, naging part ako ng speech niya kasi alam niya na ako yung guest. I don't know if alam niya akong guest o talagang sadyang ako yung pinakuha niya. Kasi siya naman yung bossing eh. So, sabi ko, that was one event in my life na naramdaman ko na may halaga ako. Na may value ako na, yung pala kahit na ano pa yung ginawa mong trabaho Maliit, sa buhay, na kahit na sabi mo, okay, may pangalan ka naman, may plaka ka, may sikat ka, gano'n. Hindi mo pala yun maramdaman until marinig mo talaga from somebody. Kasi syempre, so general, hindi pa kadalasan pa nga, nababash ka, nalalait ka, pinipintasan ka. Pero ito narinig mo na merong nagsasabi na ganon. So sabi ko, thank you Lord na ni-remind mo ako nito na ito yung naging, na-remind ako dito sa Luke 17 na ito na. And from that time on, kapag natsyempuhan ko yung wife niya nasa Facebook, talagang nakikipag-communicate ako kasi that was one big parang monumental sa buhay ko yon na in-acknowledge niya yung pag-thank you ko sa kanya. Grabe, no? Oo. Kaya nga siguro ganun din ang naging pakiramdam ni Jesus. Yeah. No, yung pakiramdam ni Jesus, ikamukha nung yung may-ari, yung presidente ng company na yun na sa lahat ng natulungan, nabigyan ng pagkakataon, parang merong isa lang ang nagpasalamat, kaya sa kanya striking ka. Si Jesus, yung itong isang ito ay striking kay Jesus, kaya nga siya nasulat dito sa Biblia. Kumbaga naging part siya ng kwento ni Jesus because just for the sake nitong isang tao na to na pinagaling ng Panginoon na nag-effort para bumalik sa kanya, bumalik kay Lord, no? Kaya siguro ganun din yung sobrang joy yung naramdaman ni Jesus na ay salamat naman. Merong kumilala at bumalik para magpasalamat. Siguro ikaw, kaya ka naging very emotional kasi nga Nagkaroon ng effect sa akin. Oo, kasi hindi ka sanay na binavalue ka. Oo. Yung ang tingin mo sa sarili mo talaga para kang makina, kailangan umaandar kasi pag hindi umaandar, parang maraming maaapektuhan. At hindi lang 'yun, hindi mo kasi nung mga panahon na 'yan, yung mga years na 'yan ay alam mo ang kalagayan mo na ano ka lang, ginagamit ka, naaabuso ka, walang nakakilala na meron kang halaga. Kaya nga naman ngayon, parang, oo nga, siguro kaya very striking din sa'yo yung pag-acknowledge itong tao. At hindi siya basta tao, hindi siya ordinary. Presidential siya ng isang malaking kumpanya. Di ba? Kaya ganun din siguro, parang ako kasi habang nagkukwento kaya parang oo nga nakakasama ng loob talaga. Pagka halimbawa na meron kang natulungan, meron kang ako meron din akong ganyang kwento. Pero ako naman parang sabi ko, Lord, kung matututo itong magpasalamat kasi minsan sinasabi lang nila sa bibig na thank you pero hindi mo talaga nararamdaman Pero sana tayo ma-acknowledge natin 'yon. Maraming mga pagkakataon na kung saan tawag dito, yung maiisip natin na itong mga taong hindi marunong magpasalamat ay
Wala Kumbaga, din silang ganun sigurong wala mapagbubuo. eh. Wala eh. No, kasi I experience, katulad, okay, ganito, for example, kunyari, sa younger, kunyari sa mga anak ko na lang, minsan merong aabutan, ano, for example, no, kunyari mga kabataan, yung mga nanghihingi, di ba, sa kalye. Mm, mm, Tapos may inabot ka, tapos parang aasa sila na mag-thank you. mm, mm, mm. Ngayon, ay, hindi nag-thank you. Ina-explain ko naman, sabi ko ganito yon, maaaring, kaya nga nandyan sila, di ba, sa kalye, ganyan parang, wala siguro silang pamilya or magulang Mm, na mm, na ituturo sa kanila yung ganoong yung pag-appreciate. mm. Parang ang kadalasan parang utang na loob. I mean, ikaw yung may utang sa kanila kasi alam mo ba yung kwento na 'di ba pag binigyan mo ng noong araw kasi sabi binigyan mo ng piso, tinatapon kasi Mm. liit. Mm, mm, O di kaya pag pagkain, itatapon. mm. Kasi nga hindi nila arok yung appreciation. Kasi parang nakikita lang nila yung sitwasyon nila and ito dapat kami, ganito dapat kami. Pero hindi pa nila unawa yun. So siguro yun talagang isa pang part na kailangan nating maintindihan. Mm. An- Yung kamukha mo kasi, tignan mo yung nangyari sa iyo ha. Nang dahil sa may nag-acknowledge Mm-mm. ng pag-thank you mo, naging beneficial din yun sa iyo eh. Hindi Yeah. lang doon sa taong yun na parang salamat naman at buti naman mayroong isang nagpasalamat. Mm-mm. Pero sa iyo dahil you felt na may value ka. Mm-mm. Ano rin eh, kumbaga nagkaroon din ng door Yeah. para nang sa ganun eh maramdaman mo na naging blessing ka. At yung tao na yun naging blessing sa iyo at yung tao rin naman na yun ay naging blessing ka kasi Oo. na-acknowledge mo yung effort niya. Mm-mm. Siya rin naman nung pag-acknowledge mo sa kanya, siya rin nakaramdam din siya ng ay salamat naman, mayroong nagpasalamat sa akin. So pareho kayong So yeah, it nagbenepisyo. goes both ways. Yes, both Oo, ways, kasi diba? kumbaga yung lumabas na maganda, yun ang nag-grow, yun ang namunga. Oo. At tignan mo ngayon, you still connected with them and once in a while nakakapag-usap ka nakapag-develop pa ng deeper relationship mo sa kanila nang just because nag-thank you ka Biruin mo na yun. na-acknowledge niya. O di ba? It opened doors, no? Yeah, it yeah, opened it doors opened for doors. blessing at yun yung power of appreciation. Amen. Na pwede natin sabihin yung power of appreciation na powerful pala na pagka in-acknowledge mo ang isang bagay na nagawa sa'yo. Both ways both ways. Maging kay sir at maging sa'yo. Yeah, thank you. Thank you din. Thank you sa ating technical team. Oo, di ba? Lagi sa prayer ko talaga. Lagi pa ako talagang- nagta-thank you sa'yo. Thank you ba ako? Oo naman. Tayong Okay. dalawa. Lagi naman Thank din you. tayo. Tatawa tuloy si Oo. Kasi, mga minsan, kunyari, meron diyang minudo. Thank you, sister. Thank Ganun you, ka. sis. Oo. Inubos ko, ha? Kasi, kung nagtira ako, mabibitin yung kakain. Sino nagluto nun? Kayo basta yan, both ways yan Yeah. yung power of appreciation Yeah. na-appreciate niyo yung mga little things kahit maliit lang, Tama. mga maliliit na mga bagay diyan. Minsan, gusto mong misusup. Lagay ko Favorite na ko sa yun, table mo. Sige na ko sister. Alam mo yun, yung nadidevelop talaga yung grateful Yeah. heart mo doon sa mga maliliit na. Kaya para sa ating mga viewers, it's very good na ma-embrace natin yung lifestyle of gratitude, no? Na sana maging ugali natin. At alam niyo po ba, pagka naging ugali natin, yung araw-araw na pagpapasalamat, Yeah. salamat na nagising tayo, salamat Yeah. na may sasakyan tayo, meron tayong Tama. energy, no? At salamat dahil kahapon nakatawid tayo sa kung ano mga Tama. stressful na mga bagay-bagay. Thank you. Alam mo yung ganun, pagka naging ugali, try nyo lang. Ako, naka-ano sa akin yun nakatulong ng malaki. Kasi hindi ko naman sinasabi na, ay naku, lalo kahapon, naku, grabe, stress Oo. ko. Oo. Pero, alam mo yung, at the end of the day, during our family altar, it so happened, ako yung magpe-pray. Alam mo, narinig ko si Francis, naghikab na.
Sa haba ng prayer ko, dahil isa-isa Thank you. nagpapasalamatan ko, Oo. sinasalamatan ko lahat-lahat, pati yung, Lord, salamat kasi nakuha yung dokumento, lahat ganun. Yeah. Grateful heart kasi pag na-develop sa atin, no, Maapaw. magaang. Mm-mm. Magaang kang matutulog, magaang kang gigising, haharap ka ng panibagong hamon for the day, pero dahil na-embrace mo yung lifestyle Of of gratitude. gratitude, magaang. Yes. Hindi naman, aminado naman tayong lahat na hindi lahat ng araw okay. No? Hindi lahat ng araw okay. Pero, pagka hindi okay yung araw natin, at the end of the day, makakaalpas tayo, hindi ipagpasalamat natin Right. na hindi maganda araw natin, pero nakasurvive tayo. Tama. O, di ba? Yun yung, yun. Kaya siguro it's about time, no? We challenge our viewers. O, di ba, conclusion na Oo. tayo. Ha? Tapos na? Uy, We wanted to encourage our viewers to examine our heart, no? Napakasarap ng pakiramdam pag tayo ay merong lifestyle of gratitude, no? Yung goodness ni Lord sa mga buhay natin. Kaya eto kasi Malayo na ako? Okay. okay. Kasi gets mo naman. Actually, ang assignment niya, basahin niyo yung Luke 17. Pero dahil nga by heart and by experience yung nangyari sa kanya. Well, binasa ko yun. Ang babasahin ko sana yung James. Pero basahin ko na rin. sige. O diba? Ayan yung, ang magiging conclusion mo, sister. yung ba? O sige, mamaya na. Yan, Okay. yan. Sige. James 1:17. Every good gift and every perfect gift is from above, Yes. coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Oh, Ayan. diba? O, di ba? Kaya Like Again. ito, dito Yan. na ako. Oo. Katulad ng Mga- mapagpasalamat na yung ketongin, Oo. di ba? Yung grateful na leper. May we remember our past, recognize Jesus as the source of transformation, and express our gratitude to Him. Yes. Yan. Kasi matututo tayong madidevelop sa atin yung grateful heart pag talagang ni-recognize natin talaga yung pagiging Lord ni Jesus at pagka lagi nating maaalala kung gaano siya kabuti sa buhay natin. Kung Yes. ano, ito kasi lately lagi ko ito nababanggit the Lord deserve the best from Yes. us, no? Yes. Yung kung ano yung skills natin, talento Siya natin, lahat. panahon natin, or yung oras natin, enerhiya natin. Pag ito ay na-develop sa atin na kinikilala natin na si Lord Siya ang nga yung source. best yung binigay niya sa atin. Siguro naman sapat yun na dahilan para ipagpasalamat natin sa ating Panginoon. No? Yeah. Huwag tayong maging kamukha ng 9 lepers na after i-grant ni Lord ang mga prayers nila, ang desire nila na pagalingin sila ay wala lang. Wala lang. Parang hindi na lang sila hindi na nila pinansin si Lord, no. Siguro ang ating ako personally, ang pwede kong maiiwanan talaga sa mga viewers natin today is try to examine our heart, no? And then try to embrace the lifestyle of yung appreciation at yung maging lifestyle natin yung mapagpasalamat tayo no sa Panginoon and wag nating kasawaan Yeah. o ang pagpapasalamat malaki man o maliit man bagay na ginagawa sa atin ng Panginoon. Tama. Kaya ang challenge ko sa inyo mga viewers from my end no is embrace a lifestyle of gratitude. Yeah. Sa ganitong paraan, mas nagbubukas ito ng opportunity na i-bless tayo at ma-acknowledge natin din yung mga goodness ng ating Panginoon. So, ikaw, sister. Pero alam mo kasi, dugdung lang, Yes. dagdag lang. Kasi 'di ba meron lang kasi madalas kasi meron tayong mga yung tinatawag na yung mga, parang kasabihan lang or parang nakasanayan lang, parang pag sabi, thank you, don't mention it, 'di ba? Parang sabi ko, bakit don't mention it? Tapos meron din thank Oo you. nga, Parang, no? don't mention it. Don't mention it. I know na parang it's like parang being humble ba? Parang humble na wala yan, ganun. Pero sa akin, parang false humility for me because
dapat, kung thank you, tanggapin. Kasi meron na rin nagsabi sa akin nun, huwag ka na mag-thank you, ipunin mo na lang. Parang sabi ko, hindi, parang ang balik sa akin nun, mabigat. Parang, ha? Anong ibig sabihin niya? Ipunin mo na lang. Whereas, pag sinabi mo thank you, and then yung i-acknowledge ka na kahit tango lang na ganoon, it's still good to hear it. It's still good to acknowledge it. It's good to receive it. So, thank you talaga. Kaya, remember, it is God's will for us to give thanks. So, let us commit to saying thank you to the Lord in all circumstances and for every good gift He bestows upon us. As we do so, we will experience the joy and peace that come from a heart overflowing with gratitude. Ayan. Kaya sana po, no, sa inyong pakikinig ngayong episode namin na ito ay natutunan po natin na oo nga, no, pwedeng maliit o walang kwentang bagay ang pagsasabi ng thank you. Pero hindi natin alam kung anong epekto nito sa recipient nung pinagsabihan mo. Tulad ng testimony ni Dulce kanina, kung ano yung naging impact doon sa big boss ng isang company, no. At ganoon din naman kung anong naging impact kay Dulce nung pag-acknowledge ng pagpapasalamat ni Dulce. Nagkaroon talaga ng transformation yun kay Dulce kasi nakita niya yung value niya as a person. Kaya sa ating mga ka-journey, marami pong salamat sa ating sa inyong pakikinig. Sana po ay may natutunan po kayo ngayong episode namin na ito. At LSS Sister. Yes, like, share, and subscribe to our page sa Facebook, Sharing Hope Today with Rose and Dulce, and on our YouTube channel. Please naman, pumunta kayo doon, kahit yung mga followers namin sa FB, para magkaroon naman kaming audience sa YouTube namin. Ay, Please. oo. Actually, pag pinakinggan mo, kahit ako na, di ba, pag binalikan ko, sabi ko, nakatuwa ba sa tatawa si Daisy? Nagpaalam na, no, may kwento pa, sandali lang. Si Daisy kasi, yung kasama ko sa bahay, di ba, sabi niya, ate, ba't gano'n ano, kahit ikaw na yan, pinakinggan mo sarili mo, umiiyak ka pa rin. Nakikinig ako. Natulog pa rin tayo. Kasi sabi ko, sinabi ko pala yun. Ay, ganun pala yun. Parang tayong dalawa nag-uusap. Nakikinig ako. Ay, may tututunan ako today. Sabi nga ni Francis, ang hindi mong panoorin yung sarili mo. Kasi minsan gusto mo lang balikan Oo. ba? O bakit But, ba? sabi Walang ko, basagan ng trip. Yun Tama. ang trip natin. Di, at saka yung pala, meron talagang mga naikwento tayo, may mga na-share tayo na ikaw mismo, nare-remind, at meron kang natututunan doon sa kwento. Kasi hindi, it's not all about us naman. It is, I know the Lord is giving His wisdom to us as we share. Kaya merong mga things na tayo pala yung tinuturuan, di ba? So, yes, please LSS, like, share, and subscribe sa aming, at ano pa? At don't forget to hit the notification bell, Bell. para na sa ganun naman ay lagi kayong na-notify each time na meron kaming upload. Yes. Kaya magkita-kita po tayong muli. At panood din kayo sa YouTube. Mataas ang views namin sa Facebook pero sa YouTube. Dagdagan niyo po. Ayan. Baka naman pwede. Ayan, okay. So, Magkita-kita po tayong muli at sa susunod ng episode ng Sharing Hope Today with Ro and Dulce. Sabado, alauna. Yes, bye. God bless.